Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon ang paglulunsad ng Oplan kontra Baha sa Metro Manila. Makakatuwang ng DPWH sa proyekto ang mga leader ng private sector, kabilang ang chairman ng TV5 na si Manny V. Pangilinan. Target ng programa na ayusin ang pumping stations at alisin ang lahat ng illegal structures sa mga estero sa loob ng 9 na buwan. Kapag nagawa ito, abay mababawasan daw ng 60% ang pagbaha sa Metro Manila. Kaugnay po niyan at iba pang mga issue, magkakasama natin DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang tanghali po sa inyo, Sec Dizon. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sec, ano po ang pinaka-konkretong pagkakaiba ng Oplan kontra Baha sa mga dati at paulit-ulit na flood control programs ng pamahalaan? Unang-una po, ang gusto po ng Pangulo is masigurado na ang perang gagamitin ng gobyerno laban sa baha magagamit ng tama at hindi nanakawin lang ng kung sino-sino. So ito pong Oplan kontra, yun po ang unang-unang sisiguraduhin ng ating Pangulo. Apo. Ito pong mga gagawin natin ngayon na hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang parte ng Pilipinas, unang-una kasama po natin ang pribadong sektor dito. Kagaya po rimbawa ng Metro Pacific Group ni Mr. Manny Pangilinan at ni ang San Miguel ni Mr. Ramon Ang. Matagal na po nilang ginagawa ito. Pero siga-siga lang po ang gumagawa nito dahil siyempre sarili nilang gastos ito, tulong lang nila ito sa ating mga komunidad. So ang sabi po ng Pangulo, kailangan gawin na natin ang pangmalawakan at pangmatagalan itong matagal nang ginagawa na nakikita naman nating epektibo na ginagawa ng private sector. So pinagsama-sama po niya ang San Miguel, ang Metro Pacific, ang DPWH, ang MMDA, ang mga LGUs natin para palawakin at sabay-sabay po nating unang-una lilinisin natin ang ating mga waterway, ang ating mga estero, ang ating mga ilog. Ikalawa, yung pong mga nakakasagabal sa daloy ng tubig sa ating mga estero at mga ilog, kailangan po yan, gibain po yan para po mas mabilis na dumaloy ang gobyerno. Kasama na rin po, ang sabi ng Pangulo, pati yung mga proyekto mismo ng national government na nakakasama imbis na nakakatulong, kailangan gigibain na rin natin yan. No? At ikatlo, yung pong mga hindi gumaganang mga pumping station dito sa Metro Manila, ang bilang po ng MMDA, mahigit 30 po, kailangan paganahin na rin po natin yan. So yan po, sabay-sabay natin gagawin, pero tuloy-tuloy po sa loob ng 9 na buwan. 9 months. Hindi po tayo titigil. Opo. At gagawin na po ito yearly. Every year, 9 months, tuloy-tuloy po natin gagawin ito. Ayun nga po. Sabi nyo nga po at sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na 60%, 60% yung mababawa sa baha sa loob ng 9 na buwan. Sec, ano po yung eksaktong basihan ng numerong 60%? May studies ba o projections na sinusunod? Kasi baka po maningil ng resibo ang mga tao niyan. Umasa dun sa 60% talaga, di ba? Ito pong pinanggagaling niya ng 60% na sinabi ng ating Pangulo kahapon. Ito po ay nanggay ni Mr. Ramon Ang, ni Mr. Manny Pangilinan. Pero more importantly, galing din po ito sa mga estimates ng Project NOAA ng University of the Philippines. So base po sa mga pag-aaral, kung tutuloy-tuloy po natin itong ginagawa natin ngayon at mapagawa natin ang mga pumping station, matanggal natin ang mga sagabal sa ating mga estero at mga ilog. Ang estimate din po ng Project NOAA, pwede pong umabot ng ganito kalaki ang mababawas natin sa Metro Manila area. Sec, ano po ulit yung eksaktong commitments ng private sector? Funding ba, equipment, manpower, o monitoring? Ang ginawa po ni Pangulo is, ang sabi po niya, toka-toka tayo. Ang imbawa po, ang San Miguel, matagal na siyang nag-dredge at naglilinis sa Southern Metro Manila, sa Las Piñas, sa Parañaque. Ang grupo naman po ni Mr. Manny Pangilinan, matagal na rin pong naglilinis at nagde-dredge
dun sa banda po ng Bulacan at ng Valenzuela. So nag-identify na po tayo ng mga areas kung saan nakatoka po ang private sector at yung iba naman pong area, DPWH naman po at MMDA ang gagawa doon. So tulong-tulong po ito, no? At tuloy-tuloy po talagang hindi po tayo titigil. Mahigit na 100 na waterways ang sabay-sabay nating lilinisin at aayusin, Sherry, sa loob ng 9 na buwan. Sec, Metro Manila lamang po yung pagsisimulan, pero hindi lang limited sa Opo. Metro Manila. Tama po ba? Tama po, in-announce na rin po yan ng ating Pangulo kahapon na in fact, sa susunod na linggo po, maglo-launch na rin tayo sa Cebu, maglo-launch na rin po tayo sa Bacolod, sisimulan na rin po natin ang pagpaplano sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, sa Cotabato, sa Davao, pati na rin po sa Central at Northern Luzon. Sec, puntahan ko po yung usaping pumping stations. Ayon po sa DPWH, may mga pumping station na mali ang lokasyon at may ilan na ni minsan hindi gumana. Abay, sino ho ba Tama ang po. nag-aproba sa mga ito at may pananagutan ba? Oo, alam nyo, bibigyan po kayo ng konkretong ehemplo. No? Yung pong Sunog Apog Pumping Station sa Maynila, yan po ay sinimulang i-construct noong 2017. In-inaugurate po yan noong 2020. Pero simula po noon, hindi po ito gumana. So kailangan po, sabi nga po ng Pangulo, once and for all, papaganahin na po natin ito. At yung grupo po ni Mr. Ricky Rason, yung Prime Infra, sinimulan na po nila kahapon ang pag-rehabilitate dito sa Sunog Apog pumping station. At yan po, pinangako po sa atin na by next June, gumagana na po yan ang buo. Opo. Abi, okay. Sinimulan 2017, inaugurated in 2020. 2020. Magkano po inabot at bakit hindi man lang kahit minsan gumana? Yun nga po ang nakakagalit, Sherry, no? Halos 1 bilyon na po ang ginagay na pondo dito sa Sunog Apog. Pero hanggang ngayon po, hindi pa po ito gumagana. Kaya nga po, unang-una, syempre, kailangan may kung bakit ganyan, no? Kasi, imbet na kung makatulong, nakakasama pa sa sitwasyon sa Maynila, no? So, pero kailangan na po natin paganahin yan once and for all. Kasi para i-inaugurate, ibig sabihin, ready to be used, ready to pump. Tama po. Tama po. Kaya yun po ang nakakapagtaka at nakakagalit. Pero hindi po talaga gumana. Si Mayor Isko Moreno po mismo nag-report sa amin yan. Nung wala pa po akong 1 buwan sa DPWH, report na po sa akin ni Mayor Isko yan. No, at kailangan po talaga may managot dyan. Pero kailangan din paggawa na natin at mapagana na natin once and for all. Okay, speaking of budget, Sec, nabawasan ang flood control budget sa 2026. Ano po ang tatamaan? Anong mga proyekto ang siguradong hindi matutuloy? Actually, ang Pangulo po mismo ang nagpatanggal sa budget natin ng flood control. Kasi nga, sabi niya, kung mauulit lang yung mga nangyari ng mga nakaraang taon na ninanakaw lang ang pondo ng mga kababayan natin at wala naman talagang natutulong at minsan nakakasama pa, ipatigil na muna natin yan. Pero ito pong mga gagawin natin ngayon sa Oplan kontra Baha, sigurado naman po may pondo ito. Okay. No? Meron po tayong nakuwang savings. Opo. Ngayong 2025. Sec, kagaya po yung sinasabi po ninyong, okay, kakasuhan yung dapat kasuhan dito sa pumping station sa Maynila, pero kailangan pa rin kumponihin para maayos, saan po kukunin ang budget noon? Ayun, meron na po kaming nakitang pondo. Galing na rin sa savings sa mga pinahinto ng Pangulo na flood control ngayong 2025. So yan po lahat, ibubuhos natin. Dito sa makakasiguro tayo na makakatulong at the same time, makakasiguro din tayo na hindi na nakawin ng pondo. Opo. Sino pong contractor nitong pumping station na ito? Marami na pong mga contractor na dumaan dito, no? Nung pong 2017 po ata, yan po ata ay JB Legaspi po ata. At may isa pa. At
Pero ito, kailangan po, either, number one, kailangan managot. Pero hindi lang yun. Kailangan mapagana na natin to once and for all. Yes, opo. At least may budget na at saka na lang susunod yung At least may kakasuhan. budget na po. Opo. Opo. Nabanggit nyo rin, Sec, na i-update po yung 2013 Flood Control Master Plan. Finally, nakita nyo Opo. na, nasa inyo na. Opo. Paano po ninyo gagawin ito kung limited pa rin yung budget? Alam nyo, unang-una kailangan i-update yung plano. Pero sinabi din ng Pangulo, kailangan i-implement na natin yan. Hindi lang sa Metro Manila, hindi lang sa Central Luzon, kundi pati sa Cebu. Kasi meron din kaming nahanap na 2017 master plan na ipinipresinta ng Pangulo sa mga opisyalis ng Cebu nung nakaraang linggo. So, kailangan na rin yung i-implement. Meron naman pong pondo, pero yung malaking pondo po dito ay ipapasok po natin sa 2027 budget para tuloy-tuloy na po ang pagpapagawa nito once and for all. Puntahan ko po itong idinulot ng Bagyong Tino at Super Bagyong Uwan, Sec. Maraming national roads at tulay ang nag-collapse, lalo na sa norte. Ilan na ho ang na-reopen, ilan pa ang sarado, at may timeline ba para 100% para sa 100% reopening? Opo, marami po sa mga national roads, halos lahat bukas na sa Cebu. At sa no? Meron pa rin pong iba nung mga landslide, no? At yun po ay tuloy-tuloy natin kiniklear. Dito naman po sa Central Luzon at sa Northern Luzon, dito po sa Dipocalao Road sa Aurora, nabuksan na po natin yan. Pero pupunta po ako dyan mismo bukas para po masimulan na talaga ang pagpapaayos. Kasi nasira po completely yung kalyeng yan. Dito naman po sa Cagayan at sa isang dahil po nag-overflow po no, ang ating Magat Dam. Mataas po pa po ang tubig sa mga ibang area. Pero pagkahupa po niyan, aayusin na po natin at clear na po natin ang mga national roads natin dyan. So tuloy-tuloy po tayo, pinapaspasan po natin lahat ng mga kalyeng nasara at mga tulay na nasara. Alright. Puntahan ko naman po yung Navotas Dike. Tinitignan niyo po itong nasirang dike sa Navotas, hindi po ba na tinamaan nga ng barge ng Highton Construction na konektado kay dating Congressman Zaldico. Abay, kailan matatapos po yung pag-aayos ng dike at ano na ang liability ng kumpanya? Ito nga po, no, nakakagalit din po itong report sa atin ni Congressman Toby Chanco at ni Mayor John Ray Chanco na kahit na nasira na ng Highton ito, ilang buwan na nakalipas, hindi nila inayos. At dahil dyan, nakapasok po ang tubig dagat, nabaha po yung mga kababayan natin lalo sa Navotas. So nagdesisyon na po tayo nung Lunes, nung tayo bumisita doon, at sinimulan na po natin ang pagpapagawa. At ang Highton, no? Tayo na lang gumawa. So, kakasuhan na nga po natin at babawiin natin yung gastos ng gobyerno dyan. Hindi man lang ho ba nakikipag-coordinate or nag-reach out itong Highton? Wala pa po akong naririnig dyan. Pero kung sila may coordinate, simple lang naman ang sasabihin ko sa kanila. Gawin nyo yan, ayusin nyo yan. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kayong liability dike dyan na grabe ang perwisyong dinuro. Konti na lang, Sec, ha? Dito naman po ako sa flood control scandal. Sabi nyo, mahigit 40 cases ang naisampa laban sa DPWH officials at posible raw may makulong bago magpasko. Abay, ilan po ang nakikitang may probable cause, ilan ang nasa preliminary investigation, at ano po ang next batch ng cases na isasampa? Alam mo, ang Pangulo na po mismo at Sherry ang nagsabi kaninang umaga, no? Tapos na po ang magigayang araw nitong mga taong ito. At siya po mismo ang nagsabi at inassure po niya ang ating mga kababayan base na rin sa announcements ng ating ombudsman na finally po itong mga kasong pinail natin, itong mga nakaraang buwan sa korte. At dahil po non-bailable itong mga kasong ito, kampante po ang ating gobyerno, ang ating Pangulo mismo, na at least 40 pong mga napailan na ng kaso
ang magpapasko sa kulungan. Pero pwede pa pong dumami yan dahil marami na po tayong na-file at naniniwala po tayo na bibilisin na po ng ating ombudsman ang pagpa-file ng mga kaso sa korte. At dahil non-bailable po ito, kulong po agad ang mga taong ito. So, confident po tayo dyan. At least 40 po ang sinabi ng ating Pangulo kanina. And bukas na, Biyernes, Sec, itutuloy po itong Senate Blue Ribbon Committee hearing on flood control scandals. Kayo po ba ay nakatakdang dumalo? Ako po ay humingi ng paumanhin kay Senator Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon. Pero meron naman po siyang pinadala sa aking sulat na meron pang pinapa-attend na mga opisyales ng DPWH. Ang inassure ko po kay Senator Lacson na lahat po nung require niyang mag-attend bukas ay mag-attend po bukas sa Blue Ribbon hearing. At si Undersecretary Ato Bisnar po, ang lead po ng ating investigasyon dito sa flood control scandal, ay mag-attend din po bukas. Meron ho ba, sabi ho ni Senator Amy Marcos, may mga testigong babaligtad. May alam ho ba kayo dito, Sec? At may epekto ba ito sa mga Wala kasong po. hawak nyo? Wala po akong alam, Cheryl, sa mga testigo o kung ano man ang mangyayari bukas. Pero ang DPWH naman po ay laging handang tumulong at sumuporta sa kahit anong investigasyon. Kung whether yan po ay sa Blue Ribbon or siyempre po sa ICI at sa Office of the Ombudsman. Ihabol ko lamang po ito ukol sa pagkamatay po ni Engineer Larry Reyes. Malaki kasi itong ingay na ito online na taga Bids and Awards Committee ng DPWH Sorsogon. Ano po ang opisyal na impormasyon ng DPWH? May foul play nga bang tinitignan? Alam nyo, nakausap ko po ang mga taga Sorsogon, ang pamilya ng unfortunately na nasawi natin kasama sa DPWH. Inassure po ako ng ilang sources na kasama na po ang pamilya na ito po talaga ay personal na rason. No? May pinagdadaanan pong personal yung nasawi nating engineer at humingi na rin po ng privacy ang pamilya. At siguro yun na rin po ang hihingi natin sa lahat. Nabigyan na lang po natin ng pagkakataon na mag-grieve ang pamilya at hinihingi po natin ang privacy nila. Dahil po napaka-personal po pala nitong mga nangyari, nitong mga nakaraang buwan na unfortunately nangyari na rin po itong engineer dito. Sa Sorsogon. Opo, Sec, I understand you're on your way to ICI. Ano ho ba, pinatawag ho ba kayo? Ano ho ba ang pakay ng magiging meeting nyo? Mauna na kaming magtanong. Hindi po. Hindi po ako papuntang ICI ngayon. Pero ang pagkakalam ko po ay meron pong atang kasong bagong i-refer ang ICI sa ombudsman. Pero hindi po ako makakadalo doon, unfortunately. Pero ito po ay tuloy-tuloy lang ang aming pagpapadala ng dokumento at coordination sa ICI. Tuloy-tuloy po ito. Panghuli, mensahe po sa taong bayan. Pasensya na, Sec. I'm sure marami po sa mga kababayan natin naiinip na dito sa investigasyon sa flood control. Sunod-sunod ang mga pagbaha, may paparating pang sabi ng Pag-asa, mga 2 hanggang 4 na bagyo pa ang posible nating maranasan bago matapos ang taon. Ano po ang mensahe ng pamahalaan sa taong bayan? Uulitin ko na lang po ang sinabi ng ating Pangulo kanina na patapos na po ang magigayang araw ng mga may sala dito sa grabing pagnanakaw ng kaban ng bayan. At ang i-assure lang po tayo, kagaya ng assurance ng ating Pangulo, na sisiguraduhin natin na ang mga kasong ito ay matitibay at hindi na po makakalusot kagaya ng mga nangyari nitong mga nakaraang taon, hindi po makakalusot itong mga kakasuhan natin. Kaya naiintindihan po ng Pangulo na naiinip po ang ating mga kababayan. Siguro po, konting-konti na lang, sabi nga ng Pangulo kanina. At makikita na natin, hindi lamang itong mga kasong final, kundi yung mga iba pang mga kasong final, ipa-file pa. Pero sigurado pong may makukulong na po at magpapasko sa kulungan at umpisa pa lang po ito. Marami pa pong mga susunod at kung saan po tayo dadali ng ebidensya, kahit sino pa po yan,
sigurado pong yan po ay mananagot. Marami pong salamat sa inyong oras, DPWH Secretary Vince Dizon.